ka na to. Pag sinabi mong yakap mo, yakap yan. Kailan na naman? Naka! Bukas pa ikaw yan. Mimiya. Ayaw nga. Ayaw ko, tangin na mo. Anak mo tayo mo kung halika. Tangin na nagpapakis ako nung hinatid kita. Pwede na kayo. Mag-bless ka doon. Ayoko, kakausapin ako ng mga yun. Sisira yata ulo niya sa cellphone. O, tapos tumayo, pumunta doon sa ihian. Oo na. Umaga na. Pinagagak na. Dito, sabi, nagdaling doon, Sabi ni Agnes niya. Kasing ikaw sa piyati-abis eh. Kung ano-anong Nagkakapi na yan. dapat ko sa tabi. Ulit, pumunta kami sa birthday mo, Kuya Newton. Sabi pa kanila na. Malaki nga nila yun. Pupunta kami dapat ng ano. Kaya lang wala sa... Nasa ibang bansa ka na. Eh, di pagdasal na lang natin si Kuya. Masaya naman siya. Malaki talaga. Gusto mo namin. Baka wala ka tinapon eh. Gagastos ka doon.
mahina yung binebenta ni Ernel. Wala pa palang titulo. Wala siyang titulo. Wala, gagawa mo pa. Parang OHA lang. Meron siya, mother title. Mother title, ibig sabihin, katulad nung nasa Balibago. O hindi naman yun lang nagbebenta eh. Parang mana lang. Parang ganun nga. O, Kaya ayaw nila kuya. Oo. Hindi naman sa ayaw. Isa sa mga ano niya, concern. Nandun naman daw yung figure na. Kaya nga, ibig sabihin, hindi katulad ng ililipat na lang sa pangalan. Nasa pangalan na nung nagbebenta. Isa yun yung Pero, ang sabi naman daw nung may-ari, gusto mo, bigyan mo ko 70,000, lalakarin ko. Ayun ang sabi. Oo, sabi naman ni Coach Newton. Siyempre, kapag bigyan ko 70,000, wala namang problema yun. Ang tanong kung i-direct niya sa pangalan ko. Ba't hindi niya itinanong yun? Siyempre, i-direct na yun. Oo. Siyempre, alanganin nyo kasi. Kasi papatituluhan na nga. Wala naman sa pangalan pa rin nila. Pangalan niya, ng anak. From mother sa anak. Baka yun ang gawin, hindi yung diretso kay kuya. Dapat yung 18 laro ni kuya. Oo. Yung ganda nga, wala. Fully furnished eh. Tapos ang Literal na kukunin, TV lang at kawasi. Oo. Winner ka doon. Kaya mo. Kaso, yun yung drawback. Sa laging pagbentahan, titulo nagkakaproblema. Hindi nga, kung ganun nga ang itanong ni kuya kung diretso na ba sa pangalang kuya. Tsaka hindi pala siya Ha? hindi pala talaga siya sa JB subdivision. Parang kaya siya, ang address niya, compound pala yon, yung Pedroso ba yun? Oo, kaya nga. Oo, pero yung wala siya sa property ng JB. Baby. Right of way lang, kaya Nagkaroon kasi ako ng live-in partner. Kasi na mas matanda sa akin ng 5 taon. Isang dekada rin ang tinagal ng relasyon namin. hindi natin na yung Ang desisyon paghiwalay yung namin. matanda. Wala sa amin ang naglupo. Ano matanda? Babae, yung kwento. Marami lang talaga hindi dapat Yung nagtatatawa siya sa nanay niya kasing edad niya. para kasing Hindi natin natapos. marami siya naging pagkakamali na pinapalagpas ko na lang. Dahil hindi siya mature para hanapan ang susunod ang mga hiling ko. Para sa kanya, siya palagi ang tama dahil sa mas matanda siya sa akin. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko na lang na ayoko na. Pagod na ako ipaglaban ang relasyon
Pagod? Oo. O kaya, accident, kung nagkakagal. Walang tingin ako. Ay, pagkagal. Wala ba siya? Diretso. Pag wala na yung diretso. So naisip mo rin yung mga sinabi ni Tita ulit sa atin. Pumasok din pala sa utak mo. Para mas lalo mo ingatan. Ganun na lang gawin natin. Yung mga gamit na binigay sa atin, na di naman natin magagamit, o di na natin gusto, pamigay na lang natin sa mga kakilala. Para hindi na natin makita. Grabe ka. Ayaw mo na ba talaga magkaroon ng alaala sa relasyon natin? Kahit ayoko maalala ang relasyon natin, nakadikit na yun sa akin. Mas makakatulong kapag hindi natin makita yung mga gamit na ipamimigay natin. Ikaw naman sineryoso mo agad yung sinabi mo. Bakit hindi ba dapat? Ay, pagpatuloy na nga natin itong ginagawa natin para matapos na yung halian. Sa'yo na yung sofa, akin na yung TV. Parang mas gusto ko yung TV kaysa sa sofa. Ako naman ang madalas nanonood. Naghiwalay daw sila? Naglipin sila. Nagagamit mo yung sofa. Yung ka laging tambay lalo tuwing nag-aaway tayo. Napupod na yung sofa sa dami ng away natin. Pero parang lugi naman ako ron. Yung TV, kabibili lang natin 2 years ago eh. Sino bang pumudpud sa sofa? Ikaw lang naman tumahilig kumukurong eh. O sige, sa akin na yung sofa. Sa akin na yung TV. Pero akin yung mga ulan. Hindi pwede. Ulo mo nagpalambot ng mga una na yun. Lahat na lang sa'yo. Hindi mo naman ako nakakain. Sa'yo na yung tasa at coffee maker. Ano naman yun? Hindi naman ako nagkakape. Hindi mo naman kasi ibig ako. Sabi mo bigyan kita ng sayo. O sa'yo na yung mga yun. Mga magkakano ko. Alam mo, sige na ka, sa'yo na yung TV at unan. Sure ka? Baka naman masama loob mo ibigay sa akin yung mga yun ha. Ayoko sumakit siya ko. Sa pagkain lang nag-work yung sakit ng tiyan kapag masama ang loob ng nagbigay. Akala ko nag-work din sa TV. O sige, ganito na lang. Sa'yo na yung mga unan. Oo, akala ko gusto mo yun. Isip ko lang kasi kung hirap makatulog sa ating dalawa kapag hindi madali. Kaya sa'yo na lang ito ngayon. Para mas mabigat ang ulo. Nakaramdam ko ng konting kirot sa puso ko na maalala ni Luke ang isa na detalye tungkol sa pagtulog ko. Siya kasi yung tipo ng tao hindi matanggayan. Madalas na nakakalimutan ang mga mahalagang petsa sa relasyon namin. Ultimo birthday ko ay ako pa ang nagpapaalala sa kanya taon-taon. Kaya naging napakalaking bagay na kilos tuwing may naaalala siyang detalye tungkol sa akin. Pero hindi dapat ganun eh. Dapat may pagkukusa siyang alalahanin. Wait lang. Kahit simple hanggang sa mga importanteng bagay lang tungkol sa partner niya. Kaya ano pa man, itinuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay. Wow ka, baby. Ang araw na yun, Bawal sa atin yan. pasyon ang bagay ng kanyang mga damit. Plano niya kasi makita niya sa bahay ng kapatid niya habang naghahanap ng apartment na pwede niyang ipatan. At nang makaalis na nga si Lou, ay tila nawala yung batong nakapasan sa aking mga balikat. Naging tahimik Ba't sila nagkahiwalay? at parang mas Ano? Wala sinabi? Nagkasundo. sa kapaligiran. Naglipin na sila. Pero ang nakakatawa tuloy, ilang oras lang ang tinagal ng katahimikan yun. Nakarinig ako ng malakas na katok sa pinto at laking gulat ko dahil mukha ni Luke ang bumungad sa akin.
babae. Ikaw naman tong bumitaw. Yung Bakit nga naman pipiliin mong bumalik ay nakatakas ka na nga sa akin? nako. Ito? Bakit hindi ba? Halata ka na magandalian ka. Hindi porkit ako tumapos, hindi ako nasasaktan. Talaga ba? Parang ang saya mo pa nga eh. 10 taon tayo, no? Ano bang inaasahan mo? Sa tingin mo, ganun kadali ito para sa akin? Ano sa tingin mo mararamdaman ko sa tuwing uuwi ako mag-isa rito sa mga susunod na araw? Ano sa tingin mo mararamdaman ko kapag tumingin ako sa dating pwesto ko sa kama, tapos wala ka ron? Ano? Tingin mo madali ba nga sa'yo na mag-isa? Babae pala may gusto. Mahal ko siya, higit pa sa buhay ko. At pinahahalagahan ko naman ang pinagsamahan namin. Pero kung gusto talaga ako, ng mga panahon na yun, naghahanap na ang puso't isipan ko ng pagbabago. Sapat lang siguro ang 10 taon na inilaan ko para sa kanya. Ang gusto ko na lang ay magsimula ng pagbabago ng buhay.
wala may gusto mo. Mm-mm. Dami kong nagawang mga bagay na hindi ko nagawa ng pangitang. Kami lalaki na. Gaya ng magpunta sa malalayong lugar, kasama ang mga kaibigan ko. Kumain at manood ng sine mag-isa. At kaya ko na rin magpupunin ng ilang mga pangbago sa bahay na hindi ko natulong kahit kanino. Matulong ay marami rin bagong taong pumasok sa buhay ko. Nadagdagan ako ng mga kaibigan at kasama na roon. Brad, Sino? Yun. nagpapataon ng Brad. Brad. Masaya siyang kasama at marami kami pagkakapareho sa Sabi sa'yo. at kumangkot sa buhay. Noong una, malapit na magkaibigan lang kami. Yun. Yun. Hanggang sa umamin siyang gusto niya ako. Yun. Pero dahil kagagaling ko lang ng napakahabang relasyon, gusto ko munang namin ang kalayaan ko. Kaya naman nauwi kami sa isang relasyon na walang label. Parang magkasintahan, pero hindi opisyal na kami. Madalas din siyang magpalipas ng gabi sa bahay ko. Nako. Naparamdam ko na seryoso siya sa akin. Pero ganun pa man, hindi ko pa rin magawang ibigay sa kanya ang hinahanap niyang seryosong ugnayan. Mabuti di na nagpakita yung look. Eh, di ba lumayo siya? Ready for round 2? Teka lang. Hinihingal pa ako. Oh, Cuddle na lang tayo. Cuddle? Wala naman ako mapapala sa cuddle. Babi naman to. O sige na. Pero pengin mo lang 15 minutes para makabuelo. Hinga lang ako saglit. O sige, yosin muna ako sa labas. Na. Na. Para naman pagkalita ka. Dito ka. Dami namang arte nito. Okay na sa akin yung pahinga na katabi ka lang. Nak, tunog Gen Z ah. Usap na lang tayo. Anong topic? Tayo. Ha? Question. Ano bang definition ng tayo? Yan na. Nako, demonyo ka. Mais mo. mais oh. Sarap oh. Ayoko yan. Mas gusto ko yung binibili natin. Tamis, no? Bilis na tricycle yan. Nako, tao-tao. Talaga naman, signal backer. Tapos na. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang tanungin yan. Okay naman tayo. Walang stress. Kayla. Para naman sa iba na magkarelasyon na puro lang away, toyo at third party. Pero may mga healthy rin namang relasyon na walang katoksikan. Depende na lang yan sa mapipili mo. Kampante naman ako sa sarili ko eh. Hindi maiiwasan ang katoksikan sa relasyon. Kaya ba ayaw mong i-confirm kung anong meron tayo? Oo, O baka dahil hindi mo pa rin makalimutan ex mo? walang kinalaman ng ex ko dito. Matagal na kaming tapos at matagal na akong hindi interesado sa kanya. Loyal ako sa'yo, Kayla. Maaasahan mong walang magiging third party. Kaya kong sumalo ng toyo. 4 na babaeng kapatid ko na pwede nang irikado sa adobo. Ano ko bang kailangan para magka-label tayo? Sabihin mo lang at gagawin ko. Susunod ako sa'yo kung hindi na magpapabilis sa label natin. Ano bang meron sa label nila? Assurance. Basta ko sa usapang to. Yosin muna ako. Magpahinga ka na dyan. Ipasok ka pa mamaya. Tony, nakita ko na-dismay si Brad. Ilang beses na niya akong kinukumbinsin na opisyal ang relasyon namin. Pero ilang beses ko na rin siyang tinatanggihan. Pakiramdam niya tuloy, hindi ko pa nalilimutan sila. Kahit ang totoo, ay naaalala ko na lang ang ex ko sa tuwing isinasama niya sa usapan
sinasabay yung tocino polish with pineapple chunks. Makatanggal uwan. Dave! Kain na tayo, please. Parang awa mo na. Maupo ka na. Bumili rin ako ng panghimagas natin para mamaya. Perfect isabay sa kaping barako. Ano bang imagas yan? Baka pwedeng kainin na rin natin kasabay nitong tusino. Iibabaw ko sa sinangag. Hindi pwede. Mamaya na yun. Ano nga yun? Yema cake. Paborito ko rin yan. Kainin na natin ngayon, please. Baka mawala ka ng gana sa tocino. Ay nako, hindi mo talaga ako ganun kakilala. Pinagsasabay ko lahat ng kinakain ko. Hindi pwedeng ihuli ang dessert. Baka magtampo. Grabe namang paniniwala yan. Teka, kunin ko lang sa ref. Thank you. Oo nga pala. Okay lang ba kung magluto ko ng sinigang mamayang gabi? Sinigang na bango sa baboy. Baboy sana. Baboy sana. Parang masarap magsabaw mamaya sa hapunan. Ito na yung yema cake. Thank you. Alam mo, konti na lang aampunin na kita rito sa bahay. Gusto mo rin ba ng masabaw na hapunan mamaya? Meron ka pa bang ibang sabaw dyan na nakatago? Uy, ano ba? Baka marinig ka nitong mga tosino. Mag-walk out to. Wala bang sinasabi ko? Ano bang iniisip mo? Akala ko kasi. Pero alam mo, parang nawala yung gutom ko. Oh, bakit? Parang gusto ko munang humiga sa kama. Gusto mo rin ba? Nakakatukso naman yung sinasabi mo. Pero, paano itong tosino? Pwede namang initin yan mamaya. Tayo na lang munang magpainit sa kwarto. Akala ko ba hihiga lang tayo? Bakit biglang may pa-bonus round? Sabi ko nga sa'yo, gusto ko pinagsasabay lahat para walang magtampo. Hindi naman ako dessert para magtampo. Kung sakali mang magtampo ka, kaya namang kitang suyuin sa paraang magugustuhan mo. Grabing epekto sa'yo ng tosino. Tommy, marami akong nakitang pagbabago kay Brad mula nang bumalik siya. Hindi na siya madrama, gaya ng umpisa. Mas pinagtuunan niya ng pansin ang pag-aasikaso sa akin at sa mga pangangailangan ko sa bahay. Nahuli niya ang kiliti ko sa maraming aspeto. Mula sa mga pagkain ihahanda, sa ayos ng bahay, sa salitang lumalabas sa bibig niya, kahit pagdating sa romansa, malaki rin ang pinagbago niya. Tila inalam ni Brad ang mga kahinaan ko. Marami siyang napapansing detalye, malaki man o maliit. Kumbaga para siyang relo, pero mas pinaiging bersyon. Nakikita ko kay Brad ang ex ko, pero alisin mo lang ang sakit ng ulo. At aaminin ko, nakaramdam ako ng takot. Dahil baka mamaya, tuluyan na ako mahulog kay Brad. Baka mapigay ko sa kanya ang hinihingi ng label nang wala sa oras. Kasi may mga pagkakataong ibigay na ako, pinipigilan ko lang ang sarili ko. Dahil baka mamaya, masyado lang akong nagpapadala sa kilig. Yun. Isang oras na kanta. Ang baba. Kaya nga. Ang dami gumagawa. Hindi pa tapos, no? Mami, yung palang bag na itim ni Ayla, malaki ba yun? Okay. Yung pinapapasok niya dati. Bakit? Pwede ba magsiswimming kami? Wala akong bag. Backpack. Malaki-laki din.
Meron dun ay yung sa ano, Alpla? Alpla. Oo. Ito yung... Malaki? Oo. Nakita mo? Oo. O, di ba lang? Saka yung isa, yung ina natin, yung isang binili natin sa ano. Kaya hindi itim yun, ano yun, letting layo. Eh, dinala ko last year eh. Ah, okay. Sabi ni Mel, puta pa rin, dinala mo yung bag ng anak mo, tama ka dyan. Pambata da. Sabi ko, tama ka dyan. Sa anak ko talaga yan. Sumasa puso sa Super Radio DCWB. Kasama si Tony Aquino. Na minuto makalipas ang alauna ng tanghali. Pasintabi na po sa mga nagulat sa itinatakbo po ng ating kwento. Masyadong mapusok, ano? Ay, naku, Kyla, ewan ko sa'yo. Malandi, no? Mm.